Isang magandang araw po sa lahat po ng aking mga kababayan. Yan, yung mga OFW po na matagal nang hindi nakakauwi ng Pilipinas, at yung mga kababayan po natin na matagal nang hindi nakakapunta ng Manila at hindi pa nakikita ito. At sa lahat po ng mga hindi pa po pumupunta ng Manila, shout out po sa inyo lahat guys. Gusto ko pong i-share sa inyo itong SM Mega Tower located at Epifanio de los Santos, Ortigas, Metro Manila, Philippines. Yan po. Ito po ay 50 story po. The Skyscraper Tower. Ito po ay isa rin na pinakamataas na tower po dito sa Ortigas Center, Metro Manila. Yan po. Malayo ka pa lang, kahit dyan sa Mandaluyong ka pa lang, talagang makikita mo na itong SM Mega Tower dahil sa sobrang taas po nito. 50 story po. Yan, ganyan po kataas. Grabe. Yan guys. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo para makita nyo rin po yung mga building po dito. Yan, pinaghirapan pong gawin ng ating mga kababayan. Ang gumawa po dito guys, yung property developer SM Prime Holding po. Yan po yung company na gumawa po dito. Yan, grabe, ang galing po nila. Tinatawag silang one of the greatest integrated property in Southeast Asia. Yan po, Southeast Asia. Yung bansang Malaysia, yan po, Thailand, Indonesia, Cambodia, Brunei. Yan po yung mga Southeast Asia po na bansa po dito. Burma, yan po. Myanmar, Timor-Leste, yan po, Laos, Singapore, Thailand at saka Vietnam. Yan po yung mga Southeast Asia po na bansa po. Yan, grabe, sobrang taas po yan guys. Grabe. Yan po, nakakamangha, sobrang nakakamangha. Kaya gusto ko pong i-share sa inyong lahat po, sa mga hindi pa po nakakapanood dito sa SM Mega Tower, kung gaano ito kalaki, kataas. Yan po. Yan, dahil sa mga kababayan po nating naging workers po dito, dahil sa kanilang pag-uugali po, yung focus po nila, yan po, yung pagiging hardworking po nila, yung pagiging determinasyon nila sa trabaho, dedikasyon, yung inhibition po nila. Siyempre kapag may trabaho, dapat yung inhibition mo, yung makikita yung kung may natrabaho ka sa isang araw, yun po yung inhibition. Yan po. At yung integrity po nila guys, yung ibig sabihin yung katapatan po ng bawat workers po dito. Kaya madali po nilang natapos. Yan. At syempre yung pinaka-importante po dito guys, yung teamwork po nila. Yan, yung pagiging masipag po nila sa mga workers po na gumawa dito. Yan, grabe. Yan po, dahil sila ay nagtutulungan, yan, kaya natapos po itong tower na to. Ganyan po yung mga kababayan po nating Pilipino. Yan po. At yung mga nag-design po naman po dito ay hindi basta-basta po. Ito po ang mga nag-design po dito, ang Arquitectonica. Yan po, architecture. Yan po, hindi basta-basta po yan guys, pang international na pagmamayari daw ni Mr. Bernardo Port Buesia. Yan po, grabe, international pala ang nag-design po nito guys. Yan, at ang empleyado po ng Arquitectonica architecture ay nasa 540 po sila, karami. Yan po, ang main office po nila nasa Florida, Miami, United States po. Yan, grabe. Kaya hindi basta-basta pala itong building na to. Grabe, ang nag-design po pala nito, taga ibang bansa po. Yan. Yan guys, grabe pala ang mga nag-design po dito. Kaya hindi basta-basta po na ginawa ito. Yan po, grabe, sobrang taas nito. At yung view po nito sa gabi, grabe, sobrang ganda po ang view nito. Kaya sobrang nakakamangha. Kaya naman gusto ko ring i-share sa umaga para makita nyo rin po. Yan.
Yan po guys yung EDSA, at ito naman po yung SM Mega Mall. Yan, katabi nyo lang po yung SM Mega Mall. Ang pinakamalaking SM po ang Mall of Asia. Ang pangalawa naman na pinakamalaking SM po yung SM North. Yan, ito namang SM Mega Mall po, ito po yung pangatlong pinakamalaking SM po dito sa Metro Manila. Yan po, yan na po yung pailaw nya guys, yung yan, grabe po sa gabi pag umilaw po yan guys. Yan, grabe yung pailaw nyan guys. Yan, bali araw po ng linggo kaya konti lang po mga naglalakad, at 6:30 lang naman po ng umaga. Yan po, yan, kaya ko po binidyo para may share ko rin po sa mga kababayan po natin na gustong mapanood po ito at gustong malaman itong SM Mega Tower na sobrang taas, 50 story. Yan po, grabe oh, sobrang nakakamangha po. International pa lang nag-design ito guys. Yan, at ito naman po yung time sculpture po. Ito po yung higanti po. Yan, higanti po na statue po, grabe, laki nito. Ang inilalarawan po niya dito yung pagtingin niya sa kanyang relo or orasan bilang ipaalala kung gaano kalaga ang oras. Kaya hinihikayat niya ang mga lahat po ng mga motorista po, riders po, mga bikers po, lahat po ng mga dumadaan po dito sa EDSA. Yan, upang magbaon ng napakaraming oras sa pagdadrive po dito sa EDSA, sa lahat ng kalsada, lalong lalo na dito sa EDSA. At halos lahat naman ng kalsada dito sa Pilipinas talagang nagkakaroon na po ng traffic. Kaya magbaon po ng napakaraming pasensya at maraming oras para hindi po tayo nagmamadali sa ating mga pupuntahang mga lugar. Basta po maglaan lang po tayo ng maraming oras po dito sa mga kalsada para hindi po tayo nagmamadali sa ating mga pinupuntahan. Kasi minsan dito po nagkakaroon ng git-gitan po dito sa traffic. Yan po, lalo na kapag mainit ang panahon at yung mga ibang kababayan po nating motorista, mainit po ang kanilang ulo. Kaya magbabaon lang po lagi tayo ng maraming oras at pasensya. Yan po, nagpapaalala po para iwas abala po sa daan. Yan po, at i-enjoy lang po natin ang pagdadrive sa lahat ng mga kalsada dito sa Pilipinas, lalong lalo na po dito sa EDSA, dahil nakikita naman po natin itong time sculpture po dito na laging nagpapaalala. Yan po, magbawa ng maraming oras at pasensya po dito sa EDSA, dahil alam naman po natin na sobrang dami po dito ng mga motorista po na ating mga kababayan. Yan po, sa mga oras na to wala pang masyadong traffic po dito, konti pa lang yung mga sasakyan, kaya mabibilis po sila. Yan po, dahil araw po ng linggo, October 15, 6:30 po ng umaga. Ganyan po, hindi pa po matraffic po dito pag mga ganitong oras, dahil araw po ng linggo. Yan po, ito po yung mga sitwasyon po ngayon dito. Ayan, napakaluwag pa po ng traffic po dito kapag linggo, pero pag mga bandang hapon po napaka-traffic na po. Yan po yung Highway 54 po, katapat lang po ng Highway 54. Yan, yan po yung mga motorista po. Yan, ini-enjoy lang po nila guys yung pagdadrive ngayon. Sana laging ganyan, wag mainitin ng ulo kapag medyo humihinto yung nasa harapan natin. Yan po, wag busina ng busina. At ito na nga guys, hintayin po natin yung flag ng Pilipinas para iakyat po. Yan, yan, ganyan. Yan na po yung flag ng Pilipinas po, itinataas na po. Yan na po yung bayang Magilaw. Yan, itinataas po nila ito bilang simbolo ng kapayapaan po dito sa Pilipinas. Yan po, kung makikita nyo na po, itinaas na po yung flag ng Pilipinas. Yan, pagkakaisa ng bawat Pilipino po dito sa EDSA.
magbaon po ng napakaraming oras po at napakaraming pasensya para maiwasan po natin yung hindi pagkakaintindihan po dito sa mga traffic po, dahil alam naman natin na sobrang dami po talaga ng mga motorista po dito. Yan, sa lahat po ng kalsada ng Pilipinas po, magbaon po ng napakaraming oras po guys. Yan po. At sa lahat po ng ating mga kababayan, at maraming salamat po sa laging panunood po, sa lahat po ng mga naka-subscriber po. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay Pilipinas. Yan po. Maraming salamat po.